O ngayon, total lawyer ka. I challenge you. Magaling ka palang abogado, di tumulong ka sa mga mahihirap. Taka rin sa Maynila, ang dami may kaso, kulang ng abogado. Yun ang pagtulong. Ewan ko ba, ano na ituturo sa inyo sa universidad na yan? Hindi ko talaga alam. Nagbabago na tayo. Nanahimik kami rito. Mema lang kayo. Kung mali ginawa ko, hayaan ninyong panagutan ko sa batas. Kung mali ang pagtulong sa taong bayan, sa ibang klase at uri at makatwirang pamamaraan, pera ng pribado, itinulong sa tao, mali, then kawawa naman ako. Nag-aalala ako. Alam niyo bakit? Alam mo, masakit na portion doon. Sinuunog yung anak niya, nanay niya, yung hustisya. Wala kayo sa totoong mundo. Ako, namumuhi ako sa iyo, attorney. Dahil hindi nyo alam ang pakiramdam ng isang nanay na may tumor yung anak niya. Kala ko ba makabayan kayo? Ang gagaling ninyo? Ang gagaling ninyo sa mga billboard ninyo, makabayan, makabayan, makabayan. Saan naging makabayan ninyo? May naglilingkod. Pinipilit maging tapat. Saan na makabayan doon? Yung laway nyo, walang bisa. Mukhang maraming naapektuhan sa pagmumukha ko sa EDSA. Affected. Diba? Ayoko naman sila pagpapatulan. O basta, saksi ko ang Diyos. O mag-real talk na tayo. Anong intention? Anong intention ko? Now, the question is, kayo po, did I use my authority, power, if there is, office, for me to gain? Di ba? May mga naggagaling-galingan eh. Kung ayaw nyo tingnan yung litrato ko, di pikit nyo mata nyo. Nabibisit pala kayo eh. Affected pala kayo eh. Samantalang, di ba naalala nyo na nanawagan pa nga ako? O, pasensya na kayo ha. Di ba naalala nyo? Sabi ko, pasensya na kayo. Pasensya na kayo. Baka manawa kayo sa pagmumukha ko sa EDSA. Papapaumanin. Yung billboard, yung picture, is only the byproduct of the intention. Yeah? Hindi ko naman yung ginawa para sa akin eh. Kailangan ko lang tupdin yung nakasulat sa kontrata. Ano yun? Manghingi ako? Alalang? Tanong, yung MEMA, ano kaya dinulong nun sa mga taga Batangas? Hindi lang ha, tayo gusto nyo real talk eh. Di ba? Total kayo anong tawag nyo sa sarili ninyo? Desente? Kasi kung makapanghusga tayo eh. O di ibig sabihin, ikay banal. Ako'y hangal. Yeah, ganun yun eh. O ngayon, di let my maker judge me later. Yeah. Hindi ko maintindihan. Talaga bang Makati ang
mga puwet ninyo pag-usapang politika? Talaga bang kapag kayo'y mga bata ng politiko o tao ng politiko, ala ba sa inyo ang tinatawag na konting delikadesa na kapag oras ng dilubyo, oras ng trahedya, isasantabi natin ang mga kulay natin sa mundo ng politika? Kala ko ba public service ang gusto nyo? Kaya kayo nag-aasam na agawin ng gobyerno. Kaya kayo nag-aasam na agawin ninyo yung pwesto ng may pwesto. Kala ko gusto nyo public service. Kanino ako na-inspire? Ba't ko ginagawa yun? Sa inyo. Bakit ako na-inspire? 7 years old, 7 years old. Tinulong niya, piggy bank niya, ibigay kay Isko, kay Yorme, doon sa Maynila, dahil taga-Caloocan siya. Para raw ipampagawa ng bahay sa mahirap. Ako lang ba na-inspire? Tao sa mundo, OFW, immigrants, kapwa natin Pilipino rito. Ayan ang dami ko na naman pera, mamaya magkakakwentahan na naman tayo. Dolyar, Canadian. Walang Canadian. Canadian. Kananang ka na eh. Ayan Diba? Hong Kong. Dolyares, money order. Ayan Kayo yan eh. Bakit? Ngayon lang ako nakakita na ang taong bayan dinodonate ang hard-earned money niya sa gobyerno na supposed to be ang hirap pagkatiwalaan. Nakarinig na ba tayo na ang tao nagdodonate ng pera sa gobyerno? Wala pa. Sa tagal ko, magdadalawang taon na ako sa pamahalaan mahigit eh. Ala ko na, ngayon lang eh. If you can do it, why can't I? Wala kayong huwag tayong mapanghusga sa buhay. Pagka dilubyo. Pag trahedya. Walang dapat ng kulay ng politika. Kayo nga eh. Di ba epal din kayo? Bakit? Nagpapapicture pa kayo habang namimigay kayo ng bigas sa tali. Yung grupo na yun. Susunod, papangalanan ko kayo. Nagagalit kayo. Pinagalitan ko kayong pinturahan ninyo yung pader na may pader dito. Hiningi ko lang yun. Ipinangmalimos ko lang yun dahil dugyot yung underpass. Ngayon, sasama loob ninyo nung nagkaroon ng gobyerno na nagsasaayos lang. Dahil sa mamang loob ninyo, hahanapan nyo yung butas na may butas. Kahit butas ng karayom, bubutasin ninyo. Huwag po. Ako sana, kaawaan ako ng Diyos, palawakin ng aking damdamin na unawain kayo. Pero hindi lahat ng politiko. Mahaba ang pasensya. Diba? Tapos kung mga ngatwiran tayo, baluktot. Dapat daw payagan ko ito. Dahil yung ginawa ko daw illegal. Dahil under Section 90? Occupation. Di ba? May. Tapos ito maganda. Halatang halata mong masama ang intensyon. Alam niyo anong maganda? Para malaman nyo, halatang halata mo politika intensyon eh. Pinintutap pa. Sa dami ng tinira niya sa gobyerno, yung akin, doon niya nilagay pintutap. Alam niyo bakit? Para makot yung attention nyo, para mag-viral, para sikat siya. Tanong, anong buti nun sa Batangas?
Dahil nainis ka lang sa pagmumukha ko sa EDSA? Is that fair? Dahil minsan kung hinuli ang mga kasamahan mo? Ewan ko lang, ha? Kaya wala nagkakagusto na sa inyo, eh. Kaya nasusuklam na ang tao. Wala nang ginawang tama ang gobyerno, eh. Tanong, I challenge you. Di puntahan nyo yung mga kontrata na pinirmahan ko. Tanongin ninyo. Ay, kaya ko ito gustong-gusto, eh. Sa totoo lang. Yung mga ganito. Para magpatunay na, kahit man lang sa ganitong bagay, mapatunay na talagang kahit 5 duling. Alam niyo magkano na? Umigit kumulang 50 million na. Tanong, nagtatampo ba ako sa pera? Huwag kayong magkamali. Hindi totoo yun. Matino pa kaisipan ko. Pero, ano pa hanapin ko sa buhay? Basurero lang ako, naging mayor na ako. Naging mayor pa ako. Diba? Mga kababayan, sila naman kaya tanungin natin. Pera ng gobyerno, binili ng bigas. Picture taking, ipopost sa Facebook. Anong pinagkaiba nyo sa ibang politikong sinasabi nyong may epal? Kayo'y epal din. The sauce for the gander is the sauce for the goose. Di ba? Sabi, hindi, wag mo napansinin. Hindi ko sila pinapansin. Gusto ko lang malaman nyo, ano ba ang intensyon? Kaya yung picture, byproduct lang yan. Pero kung kinakailangan isoga ko lahat ang katawan ko, mapaglingkuran ko lang kayo ng maayos, yun, gagawin ko yun. Araw, gabi, tanghali, madaling araw. Sa akin, ang hirap ko lang, nyanyangga lang ako. Pag nyangga ko, milyon. Although, hindi ko talaga nahawakan kahit 5. Kayo, mas matindi ginawa nyo sa akin. Bakit? Pinaghirapan nyo to, 8 oras. Sa Estados Unidos, taga Estados Unidos ka, magbibigay ka ng $500. You know how much $500 sa isang immigrant sa Amerika? Do you have any idea? Akala nyo ba masarap ang buhay ng mga immigrant sa Amerika? Mga OFW? $500? Insurance na nila to. Upa na nila to. Grocery na nila to. $1 lang ang kita. Ang gandang tingnan. Tingnan ninyo. Walang ipon niya mga yan. Ang tanging ipon nila, yung bahay na hinuhulugan nila for 25 years. And yet, imbis na sila may masabi, sila may mema, may masabi lang, anong ginawa nila? Kumilos. Tumulo. Ito. Kaya nga ako nai-inspire sa inyo, Mas pinaghirapan nyo to, Yung pagmamodel ko, yun. Nyanyangga lang ako doon. May pay-ups pa yun. Ready? Totoo. But the lives, yung buhay, attorney, walang mauwi ang bahay. Patay lahat ang hanap buhay nila. Walang kasiguruhan na kailan sila magiging normal. Kaya huwag niyo ipaglalaban ang isang mali. Hindi dapat pinayagan yung mga vendor. Yung pa dahil daw sila, bumubuhay. Maganda rin daw ang layunin.
to. Maganda layunin. Bakit? Kailan ko ba sinabing masama ang layunin? Mali yung pamamaraan eh. So, ibig sabihin, pagka illegal, judge, dahil maganda layunin, pwede na. Ay, di magtinda na rin ako ng drugs dahil mahirap ako. Maganda layunin ko eh, pakakain ko sa anak ko eh. Oo. Ipakakain ko sa nanay ko eh. Ibibili ko ng gamot sa nanay ko may sakit. Eh, di ba maganda layunin? O, magtitinda ng drugs. Maganda pala layunin eh. When it is patently illegal, the least thing that the government can do with regard to the issue is to be compassionate. Ibig sabihin, just. Andun ka sa pagitan ng may konting mali, may konting tama. Paano tayo makakapamuhay nang hindi tayo nakakapamerwisyo? Oo. Eh malamang to, abogado to ni Eddie. Affected eh. O kaya sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ganyang kalaking pera ang napupunta sa mga korap na tao ng gobyerno dyan sa Recto at Juan Luna. Kaya nila magbayad ng mga organisasyon to fund and create an atmosphere na sila'y tama, na sila'y makatwiran. Oh, ito masakit. Hindi taga Maynila. Taga Makati. Kaya nga gusto ko, sana attorney, donate mo rin yung ano mo, yung mga sinisingil mo sa kliyente mo. Eh kayo naman kayo na lang laging tama eh. Ang gobyerno wala nang ginawang tama. Kasi gusto nyo agawin ng gobyerno. Sabi ko sa inyo, wag ako eh. Ako na nga lang umuunawa sa inyo. Nilalawakan ko ang... O, tanong. Let's cut the long story short. Mga kababayan, kayo na humusga sa akin. Yung perang ipinamahagi ng mga pribado sa ginagawa kong pag-endorso para sa kapakinabangan ng pribado at higit sa lahat, on top of everything, kapakinabangan ng mga nalulugmok, biktima ng trahedya, then I will continue to do it. I will not stop. Mamatay ka sa inggit. O ngayon, total lawyer ka. I challenge you. Oh, taxpayer ka naman eh. Kung mali ginawa ko, hayaan ninyong panagutan ko sa batas. Kung mali ang pagtulong sa taong bayan sa ibang klase at uri at makatwirang pamamaraan na hindi ginagamit ng parabang baliwala na lang ang kaban ng bayan, pera ng pribado, itinulong sa tao, mali, then kawawa naman ako. O kung ako mali, patawarin nyo na ako. Pero kakaharapin ko yan. Kaysa puro kayo dyan, magaling lang kayo magtago sa troll nyo. Diyan lang kayo magaling. Magaling lang kayo pag gusto ninyo yung argumento. Pag hindi bagay sa inyo yung argumento, iba ang dahilan nyo. Huwag kayo makasubok sa Maynila. Welcome kayo rito. Huwag kayong lalabag sa batas. Magaling ka palang abogado, di tumulong ka sa mga mahihirap.
Punta ka rin sa Maynila, oh, ang dami may kaso, kulang ng abogado. Yun ang pagtulong. Ewan ko ba, ano na ituturo sa inyo sa universidad na yan? Hindi ko talaga alam. Nagbabago na tayo. Nahimik kami rito. Mema lang kayo. Harapin ko na lang yan. O, sige, so be it. Face the consequences of my actions. But I will not stop. O, ngayon ako nananawagan. O, sa mga produkto. O, pumunta na kayo rito. O. Totoo. Totoo. Dahil meron akong gagawin isa. Hindi ko nasasabihin sa inyo. O kung sino man yung produkto na yon. O doon nyo ibibigay. Dahil hindi nyo alam ang pakiramdam ng isang nanay na may tumor yung anak niya. At milyon. Yung laway nyo, walang bisa. Pero yung luha ng nanay, hindi nyo kaya yon. Kasi hindi kayo naging mahirap. Diba? Yung umiiyak yung tatay, umiiyak yung nanay, may tumor yung anak niya, walang magawa ang gobyerno, walang magawa mga mayor kasi limitado ang kapangyarihan sa paggastos sa isang pasyente. Dahil milyon, buhay niya. Yan. Yan ang tinatamaan ninyo ng kagalingan ninyo. Diyan kayo magaling. Oh, pumunta kayo dito. Dito kayo manood ng tunay sa sitwasyon ng tao. Makita nyo iyak ng ina. Na may tumor yung anak niya. Magagaling kayo. Magaling lang kayo dahil nag-aral kayo. Pero yung pag-aral niyo hindi niyo ginamit sa makatwirang pamamaraan. Bakit? Palibasa? Maganda bahay mo? Panatag ka na? Oh, lahat ng mga produktong gusto magpa-endorso, i-endorso ko kayo. Pa-operahan nyo lang yung bata na yon. Puro kayo politika. Kala ko ba makabayan kayo? Ang gagaling ninyo? Ang gagaling ninyo sa mga billboard ninyo, makabayan, makabayan, makabayan. Saan naging makabayan ninyo? May naglilingkod. Pinipilit maging tapat. Saan na makabayan doon? Wag ako. Wag ako. Wag ako. Ako wala akong masamang intensyon. Marami na akong pinagpapasalamat sa Diyos. Hindi ako anghel. Marami akong kasalanan sa mundo. Hindi ako perpekto. Pero kung wala rin kayo masasabing matino, wala rin kayo maitutulong, manahimik kayo sa bahay ninyo. Dumito kayo. Gusto nyo maging makabayan? Umupo kayo dyan sa bulwagang bayan. Diyan kayo umupo na makita ninyo yung hinagpis ng tao. Hindi yan nakukuha sa PhD. Hindi yan nakukuha sa kilalang universidad. Ito ang totoong mundo. Hindi sa libro.
Anyway, pasensya na kayo. I swear to God, I'm sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. You're getting to my nerve. Napuyat ako sa inyo, ha? Ayun, kaligayahan nyo, malaman nyo na napuyat ako sa inyo. Nag-aalala ako. Alam niyo bakit? Alam mo, masakit na portion doon. Mag-isip ka ng kung paano magiging maayos yung mamamayan mo. Paano mo maitawid sila. Di ba? Pagod ka. Di mo na nakikita yung anak mo. Tutulog mo na lang, babiyahe ka pa ulit para kunin lang yung suspect dahil yung may umiiyak na mga mahal sa buhay. Diba yung sinuunog yung anak niya, nanay niya, yung hustisya. Wala kayo sa totoong mundo. Nabubuhay kayo sa virtual world. Wala kayo sa totoong mundo. Wala kayo sa totoong mundo. Namumuhay kayo sa bundok. Nilalayo nyo ang sarili nyo sa katotohanan at realidad ng lipunan. Dito! Yan. Pumunta kayo. Ilang pantao nagdudurusa doon sa ulingan. Ilang tao kakain, mamaya, tira ng tao. Ayun. Oh, masaya kayo. Magpalakpakan kayo. Oh. Nakasakit kayo ng damdamin. Ayan. Yan ang hilig nyo. Oh. Binigay ko na gusto nyo. I was advised. Not to confront you dahil sisikat daw kayo. But for evil to succeed is for good men to do nothing. Oh, ano ngayon? Nasaktan nyo ang damdamin ko. Oh, masaya na kayo? Ha? Picture pa more. Ayaw nyo pala sa sistema ng gobyerno. Bakit kayo sali na sali sa gobyerno? Di ba? Kinakausap ko naman kayo. Ilang beses. Patago, lantad. Bakit? Diplomasya, makatwiran, normal. Di, wala kayong kabubusugan sa paliwanag. Kasi ang panalo ninyo, yung argumento ninyo. Kaya kayo kinamuhi yan eh. Ako, namumuhi ako sa iyo, attorney. Muhing-muhi ako sa iyo. Oh, marami salamat. At least naramdaman kong tao pa rin pala ako na marunong masaktan. Hindi pa pala ako matigas. Akala ko pag mayor, matigas ka na. Oh, ayan. Pagpiesta mo na. Yung aking kahinaan. O yung aking damdamin. Ayan. Approve. Palakpakan. Pagsigaw kayo dyan. Subukan nyo lumabag sa batas sa Maynila. Subukan mo lang. Chief of Staff, wala nang meeting sa mga yan, ha? Okay, anyway, back to regular programming. Pasensya na kayo.
Mga kababayan, minsan kahit gaano kaganda ang hangarin mo, kahit gaano kabuti ang gusto mong gawin para sa tao, lagit lagi may taong kokontra sa'yo. At ito mismo ang naranasan ni Yorme Isko. Sa harap ng publiko, hindi niya napigilan maging emosyonal dahil sa mga taong patuloy na bumabati ko sa kanya kahit ang ginagawa niya lang naman ay para sa kapakanan ng mga taga-Manila. Sa kanyang naging talumpati, ipinakita ni Yorme hindi lang ang kanyang tapang bilang leader, kundi pati ang pagiging totoo niyang tao. Sabi nga niya, nag-aalala ako, alam niya bakit. Nandoon yung bigat ng loob, yung pagod ng isang leader na sinisiraan pa rin kahit malinaw naman ang kanyang intensyon. Ang makatulong sa mga mahihirap, ang itaas ang dangal ng Maynila at ang ibalik ang tiwala ng tao sa gobyerno. Pero sa kabila ng lahat ng ginawa niya, may mga patuloy pa ring nagdududa, kumikwestiyon at ginagawang mali ang tama. Mga kababayan, ramdam mo sa boses ni Yorme na hindi ito scripted o drama lang. Ito yung sakit ng isang taong totoong nagmamalasakit. Sabi nga niya, hindi nyo alam ang pakiramdam ng isang nanay na nawalan ng anak, ng isang pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Yorme was speaking from the heart. Hindi bilang politiko, kundi bilang isang tao. At dun mo makikita na kahit gaano pa siya katatag sa harap ng kamera, meron pa rin siyang puso. May damdamin pa rin siyang nasasaktang. Alam nyo, madali lang manghusga kapag nasa labas ka lang ng sitwasyon. Pero kapag ikaw na mismo ang nasa gitna, kapag araw-araw mong pinipilit ayusin ang sira ng gobyerno habang may humihila sa iyo pababa, ibang klaseng bigat yun. Sabi pa nga ni Yorme, hindi siya perpekto. Pero ang importante, totoo siyang naglilingkod at hindi nanlilinlang. At kung yun ang basihan ng pamumuno, di sana mas maraming tulad ni Yorme, yung marunong magpakumbaba kahit galit at marunong umiyak kahit leader. Kaya mga kababayan, itong pangyayaring ito ay paalala sa atin na sa likod ng bawat leader na gumagawa ng tama ay may mga taong hindi makikita yun dahil mas gusto nilang hanapin ang mali. Pero sa dulo, ang katotohanan pa rin ang mananaig. At para kay Yorme Isko, saludo kami dahil kahit binabatikos, patuloy ka pa rin kumikilos. Mga kababayan, ano sa tingin nyo? Tama bang maging emosyonal ang isang leader kapag napuno na? I-comment nyo sa baba. Ako nga pala ang Kuya Jay nyo na palagi nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.